hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Yun, good afternoon mga kababayan. So yun na nga, at nandito na tayo sa bahay, no? Kanina ay nag-vlog po kami. So ngayon ay mag-i-impake na ako ng dadaling kong, actually naman akong dadaling gamit. Dadaling ko lang yung isang maleta kasi itong gagamitin ko papuntang Manila. And itong isa ay para po kay Chris na itong ganyang gagamitin na luggage para mailagay niya ang kanyang mga gamit. So bukas na kasi yung flight namin, maaga. So para maayos niya na yung kanyang mga gamit na dadalhin. Ilang araw lang naman siya doon. So 5 days. So dito ko nilang ilalagay ang kanyang mga dala-dala. Ibibigay ito sa kanya para mapaglagay niya na ng kanyang gamit. Brown out ngayon dito sa amin. Hopefully mamaya magka-kuryente na. Ayan, brown out po. So let's go. At ayusin ko lang itong mga gamit nito. Daling ko kay Clarissa sa baba. Ay, sorry. Kay Chris na. Kay Chris na pala. Sorry. Kay Chris na. Bakit Clarissa ko ng Clarissa? Kay Chris na po. So, daling ko lang ito kay Chris na. Sa kanya sa baba. Ay, brown out. Sana magkakuryente. Chris na? Asa ka? Dito mo ilagay yung iyong gamit. Ano? Abot na lang meron tayong solar. Mula sa PBDM Solar. Anong oras na ba? Magkaalasin ko na. Ayusin mo na yung mga dadalhin mo. Dito mo ilagay ha. Okay, sige. May dala kang pambahay? Mga pambahay na damit? Ha? Oh, sige. Pwede na yan. Okay. May kuryente na. Oh, ba't natunog? May kuryente na. Bakit natunog? Ay, wala. Bakit natunog yung doorbell? Baka pinipindot doon. Sige, ayusin mo na yung gamit mo ha. Sige, kasi maaga tayong aalis mamayang madaling araw. Gumising ka ng alas 3. Pero 3:30 aalis na tayo. You have 30 minutes. Ha, magpa-alarm ka? Okay, sige. So, ayun. Maaga ang flight namin. Alas 6. So, kising ko man yung mga gamit ko. Excited yun eh. Mag-isa na inisip ko palagi, ano kaya kinakain nila mama din mo? Mag-aral kaya yung sila Dudong at Sarah? Si Papa, kumusta kaya? Kumusta sila ba? Hindi lang sila nagparamdam. Parang mapaisip ako ba, magparamdam lang din sila pag may kailangan ganun ba? Inisip ko minsan. Sabi sa ako, kaya walang doon, walang signal. Ganun lang inisip ko, inaalay ko lang yung sarili ko, parang hindi ako malungkot ba. Pero minsan talaga ako, naiiyak ko sa trabaho. Pag tumawag yung mama o papa ko na, may problema, ganun, wala kami bigas. Wala, naiiyak ako. Tapos pag uwi ko galing sa trabaho, maghahanap ako ng pera o mag-uutang ako para mapadala ko agad. Kahit pag sweldo, wala nang matitira kasi may bibingos pa ako dati. Sobrang hirap. At sa dami ng pinagdaanan mo, matatag ka. Dati, muntik na ako magpakamatay dati. Bakit? Ewan ko. Kasi problema din eh. Gusto mo yung mga parents ko na ganito, may problema. Tapos di ko alam ano yung gagawin ko. Tapos minsan may problema ko sa trabaho, gano'n ba? Na ako, tapos walang pera, gano'n. Pag kailangan nila ng pera, tapos wala akong nabibigay. Pero iba yung maisip ko ba, parang isip ko wala, wala akong silibin na pagkaanak ko eh.
Tapos, bigla, lalabas ako dati. Lalabas ako sa tapos mag-iossi ako, makakakita ko ng mga tao na, masaya, tatawa na ako. Ganito kasi yun. Ang ganda pala siguro, ang ganda pala mabuhay, kaya, itigil yung mga naisip na hindi maganda. Pagka uwi, cellphone, tapos magtulog, gising nga, trabaho. Tapos kung sa trabaho, minsan, pag maraming customer, hindi ako makakaisip ng mga problema, hindi ako makaisip ng bakit ano bang ginagawa nila mama doon. Kasi naman ako, marami na akong makausap. Nalimutan mo? Oo, nalimutan. Pag wala naman, parang mag-i-emote na naman ako. Naisip ko, sila mama, kumusta kaya? May bigas kaya sila, ganun naisip. Naglungkot na lang bigla. Pero at least din mo ngayon, di ba? Kaya sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng mga challenges na nadaranasan mo, may binibigay talaga ang Diyos. Kaya nga sabi ko sa iyo nung una pa lang kitang nakita, nakayuko ka pa lang doon sa upuan. May ganun ako nakita sa iyo. Alam mo yung circle sa ulo. Di ba yung mga angel may circle sa ulo? Yung halo ba tawag doon? Yun yung nakita ko sa'yo. Ngayon ko lang to sinabi ha. Pagtingin ko pa lang sa'yo, akala ko nga nakasomblero ka na. Yung ganon, yung sombrero na bilog. Sabi ko, kaya na po, yung ganon. Tapos habang kinakausap ko yung tita mo, di ba yung interview ko sa tita mo, sa tita Maymay. Ikaw na yung naisip ko. Habang kahit hanggang yung nakapikit ako, ikaw pa rin nakikita ko na nakaupo ka doon. Nakausap kita na kahit hindi ka magsalita, sa mata mo pa lang nababasa ko na. Kaya sabi ko sa Hilapol, huwag niyong paalisin yung batang yun. Kakausapin ko yun. Sabi ko sa'yo, huwag kang aalis, kakausapin kita. Kasi nga, naramdaman ko na kaagad na yung batang yun, yan. Parang, sabi ko nga kay Ralph nung habang kami naka-break, nag-uusap. Sabi ko, iba yung pakaramdam ko dun sa bata. Sabi ko, huwag niyong papaalisin. Pero kung umalis ako, hindi kita pinansin, nandun ka pa rin. Diba? Kasi nga may mga binibigay ang Diyos kung kailan siya pagtatagpuin. Kung kailan niya plano na ibigay sa'yo. Kaya, yun yung time na binigay ka sa amin. Yun yung time na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kaya huwag kang magsasawang mangarap. Huwag kang magsasawa na magtuloy-tuloy kahit mahirap. Kasi lahat ng binibigyan ng problema, kanya-kanya lang tayo ng paraan kung paano yung mariresolve. Ikaw lang yung, napakaswerte mo, alam mo ba? Ikaw lang yung nakita namin, kinuha ko agad. Ikaw lang yun. Wala akong kinukuha na, ay gusto ko yan. Kukunin ko na yan. Walang ganun. Bakit kita dadalhin agad dito? Hindi naman kita kilala. Bakit kita pagkakatiwalaan na makasama sa team, hindi ka nga namin kilala. Hindi ko pa alam yung ugali mo. Pero sa dami nang naikwento mo sa akin, habang kumakain tayo, kinukwento mo na kinukwento. Nagmamatch na sa isip ko kaagad. Talagang deserve mo yan. Kaya pagbutihan mo ha. Maraming nagsasabi sa mga viewers natin, napakaswerte mo kasi nandiyan ka sa PB Team basta makinig ka lang sa amin. Napakaswerte mo, Chris. Kumbaga hindi kami nagdalawang isip. Dapat dalhin ka dito. Yun agad ang offer ko sa'yo, di ba? Nasa ulingan ka pa lang. Sinabihan ko na kaagad na sa'yo. Bakit ko nasabi yun? Bakit ko biglang sinabi yun na kukunin kita? Doon ka na lang sa amin.
Usually, yung iba naman pag ganun, binabalikan ko kasi tinitingnan ko kung ano yung pwede kong maitulong. Kaya lang sa'yo, yun na kagad. Yun na kagad ang sinabi ko. Kasi nga nakita ko yung halo sa ulo mo. Alam mo pag nakikita ko ng halo sa mga bata na gano'n, ngayon ko lang po yung sasabihin mga kababayan na pag yun ang pinaramdam sa akin ni God, hindi ko pinapakawalan. Kasi yun yung binibigay ng Diyos eh. Kailangan natin tulungan. So, alam niyo po, ang dami namin na pagkwentuhan nito habang siya kumakain. Yung iba hindi ko na na-tape. Ang dami namin na pagkwentuhan. Marami siyang kwento po na naibahagi sa akin. Thank you for sharing, ha. O, yung kain natin, kumain tayo ng alas 7. Isang oras tayo inabot dahil sa kakwentuhan natin. Umalis na si Junjun kasi inantok na siguro siya. Hindi na siya natapos sa kanyang pagkain. Anyway, salamat po mga kababayan sa kwentong ito. And I hope na hindi ka sumuko, Opo. Okay, salamat. Ayan, good morning. Ayan. Papunta na po kaming airport. Ang tapang mo, naligo ka ng madaling araw Maaga kaming nagising. It's 3:30 in the morning. Papunta na po kaming airport. At pa po si Chris na. Pero gising na po yan siya. Hindi may buwan namin dun sa airport. Pero dun sa tindahan dun sa loob. Ayan. Sabi niya po buwan namin daw. Kailangan niya magbuwan namin. Ayan, ingat po. Medyo maulan po sa part ng Visayas ngayon kasi may bagyo. Mga kabayan, nandito na kami sa Davao Airport. So, anong feeling? Nakarating ka na sa airport? Excited na. Bibili pa po kami ng buwan namin dun sa taas kasi para hindi po siya mahilo. Okay, let's go. Akin tayo sa taas. Dito. Yan, nandito kami sa loob. Inom po siya ng buwan namin. Buti na lang may buwan namin dito sa loob. Inumin mo na. Okay. Kailangan mo na inumin kasi para 1 hour before flight, tumalab na yan. Tapos, nasa na ito? Ito itago mo lang to sa bag mo. Para pag biyahe ka ulit. Buo namin. So ayan, ang flight namin ay 6 in the morning. Na po kami. Boarding na kami. Yung bear. Ito oh. Yan. Ay, Julian!
Recording na po. Excuse me. Dito na ng Maynila. Ganito oh. Hawakan mo yan. Yan. Mga kababayan, nandito na kami ngayon sa Manila. Manila na po kami. So ayun mga kababayan, ito na kami sa Manila. Ayan, umihi lang po si Krishna. Nakakatuwa yung biyahe namin. Yung emotion niya kanina. Ayun, so alas 8, medyo na ng umaga. At tapos, babiyahe na kami. Diretso na kami ng Laguna. Ayan. So yun, isa nga rin pala sa kung bakit ako umalis po no, at lumabas ng Manila ay dahil nga kikita rin kami sa mga sponsor natin. Aside kay Tita Pibulab ay dadating din si Tita Minda from Germany. So alam niyo naman pagka dumarang si Tita Minda ay palagi po kami nagkikita rin at pupunta po kami ng Vietnam. Kasama ko sila Madam Yola, si JRTV at saka po si Boots. So kami lang po yung mga kasama at si Toting Goren kasama rin siya sa mga kaibigan. Okay, so ayun, so at least naisama ko si Chris na dito sa Maynila. Kahit paano habang ako ay nasa sa Vietnam ay ma-enjoy niya muna, no? Ito naman po ay pinaparanas ko sa kanya bilang kumbaga ano ba,
yun nga, mabuo yung confidence niya, at saka maano niya na sa sarili niya na may ganito pala na hindi lang naman doon sa bundok o hindi lang naman doon sa Davao yung maaaring maging buhay niya na kapag nag-aaral siya, someday makagraduate siya, makita niya na kaagad na oo nga naman, hindi naman pwedeng doon lang natatapos ang kanyang yung pinag-aralan, di ba, yung buhay niya. Marami pang magagandang bagay na pwedeng mangyari sa kanya. Maynila na to. Mag-umbing ko. Ha? Laki ng mga building. Wala pa nga, hindi mo ba nga nakikita yung iba eh. Umuulan sa Maynila ngayon kasi may bagyo. Ang ating sunod. Ay, ito. Look. Sarado. Ayun po si Direk Frankie yung sundo natin. Sa mundo po sa amin, si Direk Frankie. Hello po sa inyo lahat. Nakakahiya na. Nakakahiya na tumapat sa camera. Parang di na ako sanay. Kilala niyo pa ba yan? Kilala nila ako. Introverts po ako, pasensya na po. Ano na tahimik ka ngayon, no? Kanina sa aeroplano, sisigaw siya. Gikurutan ka na eh. Gikurutan ka. Hadlock daw siya. First time na ganyan sa kayo aeroplano. Gikurutan daw siya. Takot siya kasi Kung sa'yo feelings day. Oras kalibangon. Bakit ka kinabahan? Kulbaan dyan ko, kalibangon ko. Bewang mo. Kaya yun yung siguro naramdaman niya. Naramdaman niya. Pag-take ko. Ayan, ganito dito, matraffic. Dito lang yan. Dito sa part na to. Dapat dito ako banda sa gilid. Pa kayo bago kayo umalis doon? Aga pa eh. Ako sa bahay. Yung ganitong weather. At tingnan mo naman diesel ko, mauubos na naman. Mahaba. Tulog na tulog. Krishna. Krishna. Dito na tayo. Dito na tayo. Ano pangalan mo? Krishna. Ha? Kasi Krishna. Ganda naman babae pala nito. Artistahin. Wow!
Ikaw, Joan. Ako wala. Ano ka, Joan? Baka mausap mo. Tapos sa balik na ang Nililipit ko kasi nakabalik ka na doon. Oh, dyan nakatira ang inay. Dito ako nakatira. Ayun ang kakambal ko. Pasok na ulan. Pasok, dali, pasok. Kamusta biyahe mo? Smooth lang. Dito ako nakatira. Noong araw. Nung gabi, hindi na. Oh. Ayun o. Here is my family. Ayan. Oh, yan yung mga kapatid ko. Yung dalawa dyan, nasa ating lumikha na. Oh. Siya yung bunso, pero mas mukhang bunso to. Yan, nagtatrabaho. Ito na, mga kapatid ko lahat yan. Oh. Oh. Halika. Ikaw. Ano kayo? Kakain pa nga, nag-chat ako sa'yo eh. Ay, hindi ko. Pahinga po muna siya kasi napagod sa biyahe. Si Ganda. Okay. Hindi ako dito nakatira. Mamaya sasamahan kita doon. Susunduin kita dito para makita mo. Para ma-meet mo rin sila, Maylin. Doon kami sa kabila. Pero dito ako dati nakatira. Napasok pa sila. Sila mga. So Jeffrey, doon nakatira. Yung Diyan lang. Sa care lang. nililinisan nila. Kakain po muna kami. Lagi ko muna yung gamit niya din eh. Dinin mo na siya sa kabila. Oh, mag-hi ka. Siya si Marian. Tahimik lang yan. Hala, sige. Hala, kakain muna tayo. Halika, dali. May aso dyan sa ilalim, pero hindi yan nangangagat. Hindi, mabait yan. Ganyan lang yan. Mabait yan. Wait yan, dadalhin ko nga sa bed kasi may sugat dito eh. Oo nga, dalhin mo nga. Is lagi namang sarado, kahapon galing ako doon. Mabait yan. Nangingilala yan eh. Ano nilagay mo dyan sa ano? Betadine nilalagay nila. Ay, Sudan. Sudan, ano ka? Pagkain po namin, oh. Wow, sarap. Gusto mong kape? Nagkakape ka? Ha? Nahihilo pa yan. Pagod. Pinainom ko yan na malayo ang biyahe. Tutulog muna yun mamaya. Huwag ka maya, makakapala mo ka namin. May ako doon. Tahimik yun. Siyempre naman ang pintuan. Para tahimik yun. Huwag mataas ko na pa yun. Para lang akong Ano? Kiro ano yan? Kiro aso. Akiro. Kiro. So yun mga kababayan, at ako po pala ay aalis muna. Ako po muna ay mag-abroad at iiwanan ko muna dito si Chris na sa aking mga magulang. Ayan, may bago silang apo. At nasamahan sila ngayon ni Mother na mamili na kanyang gamit. Ayan si Mother, oh. Ayan, oh. At saka si Tito Lord J niya, oh. Ayan. Tanungin ko muna si Mother. O, kamusta si Chris na? Kamusta Okay siya? Okay naman. Masipag siya. Masipag siya? Oh. Mabait. Dito na lang ba yan? Dito na lang gusto ko siya magsipag. Dahil ka, Chris, na dito. Kaya lang ano siya. Feeling ko na sobrang siya sa kapiday. Bakit? Kunting
kayo mo, makakarinig lang siya ng gumaganon talaga siya. Nagugulat? Sabi ko sa kanya, tara kape, nagulat. Kaya sabi ko, magkano magkape. Magugulat din. Oh. Papauwiin ko pa yun ng Davao, hindi na. Pabalikin mo naman, kawaawa naman sa ibo to. Sino kawawa? O, dito ka muna ha. Oo. Ako ay mag-a-abroad muna. So, yan si Tito Lord J. Oo, si Tito Lord J ang iyong saka si Lola ang iyong mga kasama dito. O, ipapasyal ka nila sa MOA. Yung dream mo na mapuntahan. MOA. Oo. Sa Molok ipapasyal kayo niyan. Okay. Ngayon ay aalis ko sila. Bibili sila ng damit ni Chris na yung mga pambahay. Sige, sama ka na sa kanila ha. Okay, at ako muna ay uuwi ng aking bahay. Enjoy na lang. Ingat kayo. May bago na po siyang apo. Yan. Mabait siya. Ha? Mabait. Napantawin siya. Mapayahin, mapait. Ano pa? Magugulatin nga. Magugulat. Grabe yung sigaw niya. Bakit? Nung pumasok dito hindi ko rin naman namalayan eh. Aso. Si Udan. Pagtingin niya nasa likod niya. Labas si nanay, kala niya ano nangyari eh. Babalik ka ulit dito? Oo. Babalik ka ulit? Paano siya dito? Pabalik din naman ako doon. So ayan. Okay na muna, bahala dyan ha. At ako muna ay mag-a-abroad. Ayan, pupunta po kasi ako mga kabayan sa Vietnam. Sama ko si Tita Minda. Kasi nagbabakasyon siya dito, yung sponsor po natin. And si Jason, si JR, at saka po sa Pantangyo. O yun lang. God bless you. Enjoy. Bye. Gusto po sila nanay. Kasama nila si Krishna. At mamimili sila ng pambahay na damit ni Krishna. Tuwan-tuwa si Lord J kasi ang apelyido ni Krishna ay mahusay. So ako naman pauwi po ako ng bahay dahil ayusin ko pa yung mga gamit. Kasama nila ang kanilang lola. Ayan o. Ayun na. Sila naman ang ako din naman ay aalis. Bye-bye. Naalis na si Krishna. Ako rin ay aalis na. Yan, may kanya-kanya kaming lakad mga kababayan. I need to go na din. Dahil medyo malayo ang biyahe natin ngayon. Pa-Vietnam tayo. Shoutout sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ng ating vlog ngayon. So ayan nga, pupunta ako ng Vietnam with Kang ulit, with the PB team natin, si Madam Viola, ang ating sponsor na si Tita Minda. Dahil pag narawi nga po siya dito ng Pilipinas ay napupunta rin po kami. And of course, binabati ko rin ang aming nanay ng PB team na si Tita PB Lab. Ingat palagi Tita, get well soon. Ayan, babalik na rin po siya ng US. Lapit na rin siyang bumalik and hopefully ay maging okay na yung pakiramdam niya dahil na-aksidente nga po siya. Nagkaroon po siya ng basa sa ulo niya, but hopefully ay maging okay na po ulit si Tita. Ingat Tita, I love you. Ayan. So yun, at pupunta muna tayo. Bakasyon muna sandali, but gulat kayo, sinama natin si Krishna dito sa Maynila. Ayan, abangan nyo yung susunod na part ng tambalan ni Edito at saka ni Krishna. So i-comment nyo na lang kung ano yung gusto nyo pangalan ng kanilang magiging lab team. But mayroon lang tayo doong unofficial naman yun. Unofficial yung sorry, di ako nakapag-save yun, nalimutan ko. Ayan, unofficial naman yung yung Cristo yun, yung unofficial yun.
I-comment nyo na lang kung ano yung gusto ninyo na maging love team. Naka-screen name po nila. Actually yung pag-love team naman matagal na natin yung ginagawa rin. Noon pa, kaya lang love team na just for fun. Mayroon na tayo niyan. Noon pa po, may mga ganyan na po kami na ginagawa. Even nung nasa Kalatagan kami, may mga love team na kaming ginagawa. Pero in a short lang, like, hindi naman siya nagtatagal na ano. Yung parang comedy lang, ganyan. But ito, hindi ko alam kung anong mangyayari. But nakakakilig kahit ako ay nakikilig din sa nakikita ko. Dahil syempre ako yung nagdidirect, ako yung nandoon sa lahat ng gagawin nila, instruction. Sobrang nakakatuwa lang po and nakaka-amaze kasi si Chris na, ang galing niya pong umakting. Ang galing, para siyang dal na sinusian mo at sabi mo lang anong gagawin niya. Alam niya na. Actually wala naman kaming script kasi sabi ko ayoko nang may script kasi sundan nyo lang yung sasabihin ko kasi mas may script kasi i-memorize pa. Gusto ko yung natural lang na acting nila yung gagawin nila pa. Kaya yun, sabihin ko lang ito yung gusto kong makita, ganito yung gawin niyo din. Yun na, sila na po ang bahala. Ayan. Thank you sa magagaling nating cast. So yun, abangan nyo na lamang po no, ang pagpapatuloy ng kwento, ang love team ni editor, ni Peking Korean at Peking Kumbay. So sa mga kabayan natin, pabalik din po agad ako ng Davao. So madaling-madali lang naman yung dito namin. 3 araw lang naman yung Vietnam namin. Then, pabalik na rin ako sa Davao. So, ayan, tabayanan nyo po yung mga ganap. Ayan, mga ganap, no? So, yun lang muna mga kababayan. At ako po ay magpiprepared pa ng aking mga dadalhin na gamit sa Vietnam. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye! Malapit na ang Christmas mga kababayan, baka gusto niyo po mag-order ng solar Christmas light na may 50 meters long, waterproof and good quality. Pwede na po siya pang indoor at saka outdoor. Para po makasigurado na kayo ay mapupunta sa legit na account ng PB Team Solar, hanapin lamang po ang mayroong 124,000 followers o tumawag sa 09311 424237. Salamat po! Order na!